Morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Esther chapter 5. Ang piging para sa hari at kay Haman. Esther chapter 5 verse 1. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. Verse 2, nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong sitro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng sitro. Verse 3, itinanong ng hari, "Bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo. Kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian." Verse 4, sumagot si Esther, "Kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo." Verse 5, sinabi ng hari, "Tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther." Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Verse 6, habang sila'y nag-iinuman, tinanong ng hari si Esther, "Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat kahit ang kalahati ng aking kaharian." Verse 7, sinabi ni Esther, "Ito po ang aking kahilingan." Verse 8, kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na inihanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan. Verse 9, ng araw na iyon, masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pinto ang papasok sa palasyo. Ni hindi man lamang ito tumayo at nagbigay galang sa kanya. Verse 10, gayon man, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Verse 11, ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas na sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Verse 12, idinugtong pa niya, "At ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas iniimbita na naman niya ako kasama ang hari." Verse 13, gayunman walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Esther chapter 5 verse 14, sinabi sa kanya ng asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan ng 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai? Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan." Nagustuhan ito ni Haman kaya nagpagawa siya ng bitayan. Esther chapter 6, pinarangalan si Mordecai. Esther chapter 6 verse 1, ng gabing ayon hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya ay nakikinig. Verse 2, nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak na mga yunokong sina Bigtan at Teres na papatayin ang Haring Xerxes. Verse 3, dahil dito itinanong ng hari, "Anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin?" Sumagot ang mga tagapaglingkod, "Wala po." Verse 4, nagtanong ang hari, "Sino ba ang nasa bulwagan?" Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Verse 5, sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, "Si Haman po," at sinabi ng hari, "Palapitin ninyo siya rito." Verse 6, lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, "Ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari?"
Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Verse 7, kaya sinabi niya, ganito po. Verse 8, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan ng kayo'y koronahan bilang hari. Verse 9, ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa parangalan. Pagkatapos isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ang. Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Verse 10, sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudiyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Verse 11, kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Verse 12, pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman, at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Esther chapter 6 verse 13, ang nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudiyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Verse 14, nag-usap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Bukas na itong chapter 7, guys. Maiksi lang naman. Kaya naman siguro. May oras pa tayo. Sige, basahin ko na lang. Esther chapter 7, binitay si Haman. Esther chapter 7 verse 1, si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Verse 2, habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Verse 3, sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari na eskopo, sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas. Verse 4, sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Verse 5, itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Verse 6, sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig ang masamang si Haman. At si Haman ay nangatog at sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Verse 7, galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmamakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niya siya'y para paparusahan ng hari. Verse 8, nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Ulitin ko guys yung verse 8. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ng aking pamamahay. Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Verse 9, pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga eunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bitayan ay 22 kalahating metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Verse 10, doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Hinirang si Mordecai. Bukas na itong chapter 8, guys. Hindi na talaga to kayang basahin pa kasi 2 page. So.
Talaga yung chapter 10, ang ano lang, ang konti lang ng chapter 10. Kaya bukas, ang basahin natin is chapter 8. Tapos, 9, 10, sa ano na, sa susunod na araw na. Pero kung kaya nating basahin ng isang araw, basahin ay ng isang anuhan, basahin na rin natin para pareho tatlong pages. So bukas, if bukas, bukas, matapos tayo sa aklat ng Esther. Hanggang chapter 10 lang yun, tapos napaka-iksi pa guys. So, pakita ko sa inyo. Napaka-iksi ng chapter 10. Ayan lang. Bye everyone. God bless.